So guys, we are giving away this plate frame. One of one lang to kahit kami wala pa nito. Watch till the end of the video para malaman nyo yung mechanics how to win this plate frame. Okay? So good morning guys. Welcome back to the channel. Medyo late kami nag-upload ngayon kasi marami lang inaayos. Pero today we decided to do the 24-hour challenge inside our car. So I hope di kami maboring, makompleto namin yung 24 hours. So let's go. 8:59 na guys. Pwede na tayong pumasok. Pinapainit na lang natin yung CRV. Dito kami mag 24-hour challenge. Sana mabuo namin to. At di kami maboard. O, nandito na kami sa loob ng kotse. Dinala na namin yung mga essentials. Mga kailangan for this challenge. Siyempre, guys, laptop para for movie, wag ka na boring kami. And then cellphone, mask, siyempre. Shirts. Extra shirts, siyempre pagka napawisan na kami, we need to change. Shoutout sa Buzz Hype at saka sa Station for this shirt. Guys, sobrang solid na shirt nila. Quality wise, saka design, sobrang okay. Shoutout kay Mitch ha. Tapos syempre, may sarili rin kaming merch. Sa mga hindi pa alam, we released already a merch. Ito siya. So, ito yung OG logo namin, yung Japanese text ng Hot Heads. So, sa back, may design din siya, yung emoji logo namin. Yan. So, we also released new stickers. Ito yung bago namin. So, yan, Hot Heads. Tapos din yung Japanese ulit. And then also for the emoji, meron din kami ni-release. Yung printout na siya, hindi siya yung vinyl na tinatawag nila. So, yan, waterproof din siya, guys. If you want to avail, check nyo lang yung page namin. So also, unan. Syempre guys, para matutulog. Unan, number 1 yan. Siyempre, water, yan. Water. Mask guys ha, mask, don't forget mask. Kahit nasa loob tayo ng kotse, kailangan syempre safe pa din mag-mask tayo. Syempre alcohol kailangan din guys. Also, bumili na ako ng shades para magamit ko na may shades holder dito sa CRV kasi marami nagsasabi sayang daw. So ito, bumili ako ng Lazada shades na for this challenge lang kasi syempre may tint to pero maliwanag pa rin siya para for safety din. And then pagka medyo tirik ang araw mamaya pag natambay kami. So with that being said, let's start the challenge. Guys, itong challenge na to parang magiging inside the car pero parang slash our daily routine kung anong ginagawa talaga namin in a daily basis. So guys, 9:09 na. Yan. So officially we started our time na. So tatapos tayo bukas. 9:09 din bukas. So syempre wala pa masyadong gagawin dito sa garage. Mahaba-haba pang pagsasamahan namin ito. So labas muna kami guys. Breakfast muna tayo. Ayan na. Malabas na kami guys. Nakalabas na kami. So para kami mga hari nito dahil hindi kami magsasara ng gate. Lahat iuutos lang namin. Pero guys, wag sana ma-offend yung family namin kasi challenge lang to. So ito na guys, on the road na. Don't forget to wear your seat belts. Syempre, safety first, tsaka masunurin tayo. So saan kaya masarap kumain? Syempre dun tayo sa favorite namin. Makita nyo guys kung saan yung favorite namin. Kaya din namin nagawa tong challenge na to kasi we want to try the reliability of the CRV. Kasi nga sabi nila, ito nga sa mga 90s na kotse, reliable to. So ang gas namin ngayon today is almost half pa. Pakita mo. Tignan natin kung gaano siya kadami after this challenge. Siyempre, kung yung premium talaga to, comfort niya, comfort, kung pwede talagang tulugan tong interior na to, di ba? So yun guys, sana maging educational din to sa mga gustong mag-trip outside of Metro Manila after lockdown or after this pandemic.
di ba? Para at least may idea kayo na kung pwede ba talaga siyang tulugan or kung gusto niya lang road trip na matagal. So ito yung video na to, guys. So nandito na kami sa favorite place. As usual. Daming tao, jump pack. Jump pack na naman sa Manawe. Oh, ngayong GCQ na, guys. Ito na siya. Sa mga nagtatanong at gustong magkaroon ng idea kung ano itsura ng Banawe ngayon, ito na siya. Yan. Sobrang busy na ulit. Sobrang busy na ulit. Nagpa-practice kaya sila ng social distancing. Oo nga eh. Tignan natin, guys. Kasi sobra na nag-GCQ dito, guys. Sobrang puno. Punuan na naman. Parang normal na araw na lang. Dami ulit nagpapagawa ng auto. Siyempre, shoutout sa JB. Isa sa mga kuhanan na supply ng parts. OG. Yes, sir. OG Honda parts. Yan, guys, sobrang traffic na. Ayun. Pero siyempre, new normal lang nga. As you can see, lahat halos nakamask na talaga. Or lahat nakamask na. Wala akong nakikitang hindi nakamask ngayon pagka lumalabas kami. So, ayun lang. Except yung kuya. Kuya. So ito na, guys. Dito na tayo. Hindi ka Pinoy kung hindi ka bida. Kung hindi ka nagja-Jollibee. Uy, sarado pa nga. Ouch. Sadly, guys, sarado ang Jollibee sa Banawe. Change location tayo. Saan tayo, kuya? Hindi ko alam. Basta kailangan makahanap tayo ng Jollibee. Nag-crave na ako eh. Nag-crave na ako, guys. So, yun. Hanap na lang tayo. So, dito kami ngayon sa Quezon Ave Jollibee. So, bukas siya, guys. Bukas na. Pero hopefully, yung mga gusto din namin kainin, available pa. Abot pa naman eh. So, 9:44 pa lang. May pila. May pila na. So yun na nga, guys, mission failed again. Wala yung gusto namin. Sold out na agad. Sold out na agad. Kaya gusto sana namin simulan tong challenge na to as early as possible. Kasi nga, kagabi pa lang pinag-uusapan na namin breakfast. So syempre, di ba nag-crave na kami and all. Ito ngayon, hanapin naman natin kung saan may available. Marami naman Jollibee dito sa spots namin eh. So, ngayon, let's see. So ngayon, guys, nakapila kami ngayon dito. Mahaba yung pila. Sana makabutan namin yung breakfast. Guys, finally nakakuha na rin kami. Yes, sir. Jollibee. Hindi na namin na-record dahil sobrang nagmamadali kami. Parang mga tao raw, di na rin eh. 9:59 na. Tapos ayaw pa kami pagbigyan bumili ng breakfast. Kaya ayun, di na namin na-record. Pero ito, buti naman nakakuha. Success. Pero may isa tayong kulang, guys. Siyempre kailangan ko yung iced coffee. Tapos sa McDo na lang bibili, ubos sa Jollibee. So, masarap naman din sa McDo. Hello, good morning. Welcome sa McDonald's drive-thru. Isang iced coffee chocolate. Large. Regular lang. Apa. So every car guy na napapanood din namin sa YouTube, talagang iced coffee gang. Pang boost kasi ito ng day. So parang kahit ako, pag di rin ako nakakainom ng iced coffee, guys, parang alam mo yun, latoy-latoy ng araw ko. Parang ito yung energy booster ko. Iced coffee. Iced coffee. Hi Jan. Say hi. So guys, ngayon nahanap tayo ng spot kung saan tayo pwedeng mag-park at kumain. Let's go! So guys, kakain na kami. Ang in-order ko sa Jollibee ay, dahil di na ako nakabot sa corned beef, burger steak. Ako naman guys, longganisa. All time favorite, longganisa. Favorite yan guys. Test na kasi kaya hindi rin ako na-order yun. Tapos favorite namin syempre, isang malupit na Jolly Spaghetti. Undefeated Jolly Spaghetti. So syempre guys, iced coffee. McDo nga lang pero it will do the trick. Tapos sa akin, iced tea and drink. Tara, kain tayo guys. Kaya na tayo guys. So
Sobrang reliable ng CRV guys, oh. Dun sa table niya, 4 yung pwedeng mag-fit na ano sa kanya drink. May 4 siya na cup holder. Ganun kalupit ang CRV. 4 na cup holder. So syempre, bukas aircon guys. Tignan din natin yung efficiency ng gas nito. Kung gaano nga siya karami after nitong challenge. So kain na guys. Time lapse muna. So okay na guys, tapos na kami kumain. Ano next natin? Sobrang solid yung Jollibee. Jollibee talaga guys. The Beast. So, hindi ko talaga usually inaalaw na kumain sa loob ng kotse kasi medyo OC ako sa dumi. Pero since may exception tayo dahil may challenge tayo, 24 hours challenge sa loob ng kotse. So yun lang. Ako hindi ko rin nire-recommend na kumain dito kasi unang-una syempre yun nga baka mamaya may matapon or ano, lalong-lalo na wala naman akong seat cover, rekta na fabric yung nandito. So yun, if ever naman na gusto nyo kumain guys, ingat lang. Syempre, lalo-lalo na pag hindi nyo kotse yun, tapos nakikain kayo ganun. So guys, it's 11:47 na. Almost 3 hours na tayo dito sa kotse. Gagawin naman natin question and answer portion. Pero papahinga muna tayo guys. Kasi sobrang nabusog, sobrang heavy breakfast yung ginawa namin. Nag-crave lang talaga kami kasi kagabi pa namin pinag-uusapan. So guys, it's time check muna tayo. 12:07. So 3 hours na kami dito sa kotse. 21 more hours to go guys. So endurance game talaga to mangyayari ngayon. Pero prepare naman namin yung sarili namin na magsistay talaga kami for a day dito sa kotse. So ayan, nakabukas na yung aircon. Titignan nga natin kung yun nga yung efficiency ng fuel niya. Bibigyan din namin kayo ng review kung talagang okay siya or talaga bang malakas siya sa gasolina katulad ng sinasabi ng iba. So nag-post kami, I think a week ago na magsa-start kami ng vlog na question and answer. Pero ito, pinagsama na namin siya sa challenge. So namili kami ng mga questions na relatable naman at saka talagang pasok dun sa concept na ginagawa namin. Yung iba kasi umulit lang ng questions So namili lang kami ng mga questions na talagang napusuan din namin. First question, why hotheads? So marami rin nagtatanong sa amin bakit hotheads yung pangalan nung brand namin. Ibig sabihin ba nun mainitin yung ulo namin? Guys, hindi. So it's like a metaphor, hotheads, kasi naisip namin dahil headers. So parang di ba syempre pag tumatagal umiinit yung headers. So yun, hotheads. Sana it makes sense. Pero yun lang inaisip namin na parang hotheads, di ba? Anong meron sa hotheads? Is it a car club or ano? Guys, lahat ng kotse pwede naman sa amin. So it's a mixture of parang automotive, sportswear. Siyempre maglalabas din kami ng mga merch. Tapos siyempre we would feature events. Siyempre after pandemic or pag pwede na mag-feature ulit kami. Yun, tapos ito nga mga vlogs, reviews and everything. Everyone is welcome dun sa group namin. Guys, everyone, kahit stock pa yan, kahit fully modified yan, kahit exotic pa yan, kahit Japanese car yan or European car, open kami sa lahat. Yun lang, you just have to have the passion sa kotse. Yun lang, yun ang napaka-importante guys. Our names, guys, ako Justin, tapos si Carlo, who consists of hotheads, friends and family. Marami na. Actually meron kaming GC, tapos doon kami nagkukulitan and updates kung anong meron for the brand. Yun, inspirations and idols. Sige, ikaw muna. Sa akin, inspiration, idol ko talaga since nakita ko yung vlog niya sa BRG pa lang, TJ Hunt. Sobrang idol ko yun sa States. Sure ako marami nakakilala kay TJ Hunt, lalo na yung RX-7 niya na white.
Yun, sobrang gusto ko yun. Ikaw kuya, sinong idol mo? Oo, si TJ Hunt, isa din siya for international. Sige, start muna tayo sa international. Ako talaga TJ Hunt, gusto ko. Pero to be honest, mas gusto ko si Tommy. Kung merong sa mga medyo maselan dyan at medyo may sobrang selan nun. Sobrang selan nun. Si Tommy talaga isa sa mga naging inspiration ko. Tsaka idol ko sa pag-build ng kotse. Inspiration, then si Randy ng Eliminate. Randy ng Eliminate. Inspiration ko siya. Tapos, sino pa ba? Adam LZ. Yung mga ibang build niya na sobrang solid. Solid. Gustong gusto ko yung R34 niya na Midnight Purple. Ganda. Yun nga, syempre clean build lang ako. Clean build lang din naman ako sa mga auto. Sino pa ba? Jimmy Oaks. Jimmy Oaks. Kahit pang drift niya, sobrang clean din. Pang drift niya na, pero clean pa rin. Isa pang inspiration ko or idol ko sa pag-build ng kotse si Tommy, si Latomy, yung naka EK3 Civic na green. Na green. Tapos Mark Arsenal, syempre Pinoy represent Mark Arsenal ng A-list. Sobrang idol ko din mag-build ng kotse yan. Idol din. Sino pa ba? Syempre Dog Vlogs. Yan. Sa local yan, syempre Dog Vlogs. Hindi mo mawalain sa list. Kasi sobrang clean din ng mga build niya. Sobrang clean. Yung EK9 ni Roll Jardine. Yan. EK9 ni Roll Jardine. Okay din yan. Tapos kay Kevin ng Stance Pilipinas, Manila fitted. Manila fitted. Yung R34 niyan. Yung R34 ni Kevin ng Stance Pilipinas, Manila fitted. Yan, isa din sa mga inspiration niyan. Sobrang ganda rin nun. RWB yun RWB. Hindi ka nakakakita ng ganon. So usually Porsche yung mga RWB. Ito siya, yan, sobrang lupit. Siya lang ata sa Philippines yung R34 na RWB. Siyempre Ramon Bautista. When it comes to Evo build, talagang Ramon Bautista. Yan, sobrang solid din yan mag-build. May din sa racing yan. JDM number 1 din yan. Isa din idol ko sa mga build, si Errol Bueno ng Kaizen. Yun, yung EG niya, sobrang ganda. Yung Mugen inspired. Sobrang lupit din nun. So, siguro wala na tayong ibang kung meron na kami nakalimutan, siguro babalikan na lang namin kayo. Pero yun, sila yung mga naging inspiration tsaka mga naging idol namin sa pag-build ng kotse. Sobrang dami pa. Marami pa eh. Actually maraming magaling sa Philippines. Pero sila talaga yung talagang nagsa-stand out sa mga na ina-idolize namin. Next question, dream car. Sa akin, dream car ko talaga EK9, tapos all brand new parts. So EK9 na Type R, yun talaga kasi parang yun talagang dream build. Dream build ng halos lahat yun. Dahil aside from EK9, ano pa bang sige, give 3. At least 3 dream car. Sa akin, number 1, EK9. Hirap dami. EK9, RX-7, saka NSX. Yun ang dream car ko, yung tatlong yun. Top 3 mo? Top 3 sa'yo? Ako naman top 3 ko guys, sa totoo lang, Honda lover by heart talaga ako. Ako yung ITR, Integra Type R, gustong gusto ko yun. Marami nagsasabi na parang yung face niya parang Accord, pero iba talaga yung dating niya sa akin Tapos FD na Type R, gusto ko din yan. Tapos ano pa ba? Hilux. Dream ko makabuild kahit anong gen ng Hilux. Gusto ko talaga yung Hilux. So yan yung tatlong dream cars ko. Dream cars. Silang tatlo yung parang talagang gusto ko, parang pag nakuha ko na silang tatlo, medyo okay na ako. Kung okay nga lang sana dagdagan pa ng dalawa, pwede, di ba? Pwede pa, So kung dadagdag pa ako ng dalawa, S2000 at saka kahit anong EK, basta EK yung body chassis, okay lang yun sa akin, kahit anong EK. Sa akin, S2K din, isa number 1. So lumagpas na kami sa 3 Ito yan, nag-additional kami. Sa akin, yung bagong Type R na Civic. Yan. Yun, dream ko din yun. So parang wala kang masyadong gagawin dun Well anyway, so dream build. So ako naman muna, yun nga, FD, syempre wala naman lumabas sa Type R dito na FD locally. So siguro kung magbubuo ulit ako, baka yun, yung Type R na FD, gusto ko yun. Tapos Integra din, yun yung build. Tapos yun nabanggit ko nga Hilux. Kung magkakaroon man ako ng Hilux, siguro
ibahin naman natin yung build doon. Gusto ko siyang gawing parang rig type, yung naka-lift. Tapos para at least meron kaming pang 4x4 naman. Sa akin naman yung EK9 Type R. Pero syempre gusto ko engine K20, tapos all spoon, tapos naka CE, spoon na calipers, big brakes din. Para solid, at least wala ka nang babaguhin pagka yun ang build mo. Tapos sa RX-7, siyempre rotary, 500 horsepower. Tapos NSX naman, siguro ano lang, medyo lowered lang, stock lang. Siyempre pag stock, mas mahal yun. Ito another question, what is your first car? Ako, first car ko guys is a Toyota Vios, yung first gen. Yun, nakakatawa pa yun, VIP yung build ko nun. Yun ang first car ko. Yun yung uso nun kaya nung panahon na yun, maganda talaga yung... Yun ang VIP. VIP mo nun. Siya yung siya yung nagkaroon ng aftermarket parts na parang sa Lexus type, yung Angel Eye, bago mauso yung mga retrofit. Meron na siyang ganun. Okay, so who got you into cars and when did it start? Ako talaga, nakuha ko yung hilig ko sa kotse dahil sa daddy ko, sa daddy namin. Daddy namin. Naalala ko before, sinasama niya ako sa mga dealership. Sa Quezon Avenue yan. Sa Quezon Avenue, pag tumitingin siya ng mga kotse, yan sobrang ganda. Naalala ko ba dati yung mga module o yung mga brochure ng kotse, ganyan. Black and white pa yun, kinukulayan ko yun ng gusto kong color ng kotse, tapos pati yung mugs, inaano ko. Simula nung bata pa lang ako. Tapos yung lumang bahay namin, dati sa tapat nun, may mga car enthusiast doon, or mga car guys, sobrang gaganda. Yung mga big body nila na Corolla, yan, yung mga Civic, gaganda. So pagka nakikita ko sila na yun nga, naka-lowered yung kotse, yung ganda. Siguro mga 7 years old or 8 years old ako, talagang mahilig na ako sa kotse. So yun. Yun, si daddy talaga din same lang. Actually yung kotse namin dati, yung Corolla na DX. Yun, naka-setup din yun. Setup din yun. Nag-change color din yun. Ganda rin nun. Hinahanap nga namin siya kung nasan ngayon, gusto ko sanang kung pwede lang mabili ulit, bibili namin yun. Dahil nauusulit yun yung DX na Corolla. Ganda din nun. Saka sobrang reliable, ang lamig ng air ko, naalala ko yun. So, what keeps you busy during pandemic? So, nung ECQ, ito nga, nag-start kami ng vlog. Tapos, nood lang ng vlogs, tapos nagbe-brainstorming kung ano yung maganda for the brand, for its future, kung ano yung mga pwede namin gawin. Yun lang. Tapos, wala kaming ibang ginawa nung pandemic kundi mag-car wash. So, halos every other day yata kami nagka-car wash Dahil pagka na-miss nila yung kotse, dumudumi. Siyempre, ililinisin din namin agad kasi baka magmarka yung sunrocks ng ginamit nila. Ng government. Kasi usually sa amin, halos every other day may nagmi-misting. So, yun lang. Nood lang ng vlogs, movies, Netflix, syempre. So yun lang. How do you maintain your cars? Yun, kami, yun, car wash lang. Lagi, car wash. Pagka summer, every 2 weeks nililinisan. Ay, pinapa-car wash, ganun. Tapos pag rainy days, minsan every other day yan. Minsan every day pa nga. Pagka umulan ng umaga kami nagpa-car wash, umulan ng gabi, minsan the next day pagka alis ulit, papa-car wash ulit. Guys, wag niyo tipidin yung car wash ng kotse nyo kasi isa yan sa mga key para maging fresh looking pa rin yung paint nyo. Huwag yung tipidin yung iba kasi wala naman akong sinasabing hindi okay magtipid Kumbaga parang at least man lang step up kayo ng quality nung sabon na ginagamit. Yung iba kasi Joy yung ginagamit. Based sa experience namin, katulad lalo na sa itim, namumuti yung paint. So meron naman ng mga nabibili dyan like Microtech na sabon. Okay naman siya, gamitin nyo siya guys. Tapos yun, wax, huwag nyo kalimutan magpa-wax lagi. Tapos cover lang ng auto. Kung walang nakabubong, pagka kung saan may shade yung mga puno, dun lang din kayo mag-park. Tapos change oil. Ayan, change oil lang lagi. Every 7,000 nag-change oil kami. Sa CRV, gano'n. Hindi ko lang sure sa iba, pero every 6 months. Tapos every year, ako nagpapapalit ng ATF or yung automatic transmission fluid. Ang ginagamit ko ng mga products for the cars, Mothers or Meguiar's.
yan talaga kahit medyo pricey siya guys, proven, sulit talaga. Tsaka yung may mga paisa-isa ako pristine, gumagamit din kami sa interior at saka sa exterior, sa engine, magamit din kami. Where do you get your parts? Automatic, Banawe syempre. Banawe syempre, usually Banawe. Pero pagka kunyari yung talagang JDM parts, sa Kaizen kay Errol, yan dyan kami kumukuha. Pero usually halo-halo halo-halo na nakukuha pero most of the time kay Errol talaga. Sobrang reliable. Kaya kung ano hanapin mo, kahit balls, meron siya. Shoutouts kay Errol. Inspiration for the brand. Ito, syempre na-inspire kami dahil nga for the love of JDM cars. Tapos, yun, sobrang fan lang kami ng Japanese culture din. Aside from loving the Japanese cars, syempre yung culture sobrang ganda. Isa ang Japan sa pinakamagandang or pinaka-magandang country na napuntahan namin. So kaya ito, kaya nakita nyo pati yung mga logo namin Japanese inspired. Halos lahat ng artist na gusto ko Japanese, like Nigo. Nigo. Kung hindi kayo familiar kay Nigo, si Nigo ang founder ng Baiting Ape. Ngayon human made na siya. So isa sa mga idol ko talaga when it comes to design. Kaya na-incorporate ko yung design ni Nigo sa design ng brand namin. Favorite expression? Wala akong masabi. Siyempre, wala kami masabi. Yun ang favorite namin. Wala akong masabi. So, yun lang guys. Ito yung mga questions na na-receive namin from the subscribers and syempre dun sa mga followers namin. So, if you guys want us to do more like yung mga ganito, question and answer, DM lang kayo sa amin sa Instagram or sa Facebook page namin. Comment down below lang. Comment down below lang din dito sa video na to guys. So ito na nga, tignan natin kung ano pwede pa namin gawin o pagkaabalahan dito sa loob ng kotse na to. Yan, so we're back in the road. Ikot-ikot lang kami to kill time. Ilang oras pa tayo. Yan, 1:12 na. Apat na oras na tayo sa daan. Pabalik na rin kami sa bahay. Mga 4 hours na kami. 20 hours to go. Okay sana to kung ano may car wash, yung katulad sa Japan, yung papasok ka lang para hindi ka nalalabas ng kotse. Pero wala Sarap sana magpa-car wash ngayon guys kasi 3 days nang walang wash to. Di ba nag-uulan lately? So, yun. Sana may ganun. Soon dati before alam ko may ganun sa Tomas Morato, di ba? Sa Buendia ata yun. May ganun, dati may ganun. Ewan ko lang kung meron pang ganun yung machine lang yung nagka-carwash sa'yo. Hindi mo na kailangan lumabas. Sana magkaroon pa rin ng ganun. So malapit na kami sa bahay guys. Park muna namin to. Doon na lang kami magtatambay kasi medyo crowded yung kalsada. So para at least safe din. Pero at least sasalub pa rin kami ng kotse. Sa bahay na lang muna kami. Actually, dito na kami. Tawagan mo na si Daddy. So, may taga-bukas pa kami ng pinto. Tawagan mo na. Hello, D. Buksan mo na yung gate, D. Sige. So, wala, no choice. Kailangan talaga namin iutos lahat. Kasi, nandito kami sa loob. So, ayun. Ayan na, nabuksan na guys. Nabuksan na. So, yan. Umabot tayo ng halos 5 hours sa labas. L159 na. So, andito na tayo sa garage guys. So, dito na lang natin dito na lang muna tayo mag-vlog or yung mga remaining vlog sa atin. Dito na namin gagawin sa garage para at least yun nga, safe din. Tapos walang masyadong hassle sa kalsada. What's up guys? Time check muna tayo. 4:46 na. 4:46 na. So, ayun nga, dito kami sa garage. Dito na kami suspend siguro ng night. Baka hindi na kami lumabas kasi pagdating namin umulan. So, buti na lang nandito na kami sa garage. Yan, nakita nyo, 4 o'clock pa lang pero ang dilim na. So, para kailangan na namin magbukas ng ilaw. Pero, ngayon, buti na lang talaga nandito na kami sa loob. So, ito ngayon, syempre, kumakalat, kailangan nga natin itapon. Syempre, 1 call away lang, bawal bumaba. Bawal bumaba. Yeah. Paging Daddy. Patapon muna itong mga Tapon muna itong mga May electric
hirapan ba tayo diyang malaki? Ayos pa kayo dyan dalawa. Ayos tayo. Ilang hours pa kami dito di? Mga 18 hours. 18 hours pa kayo. May hot choco pa ako. Inumin ko yan. Yan. Okay pa hindi ha? Ito, papatayin na namin yung engine. Since malamig naman dahil nga umulan guys. So, ayan. Naligpit na namin lahat. Yung mga kalat, ito pa pala. So ngayon guys, ipapakita namin kung ano yung mga pwedeng maitulong sa inyo ng CRV pagka gusto nyo mag-overnight sa loob ng kotse. So ito guys, ito yung mga essentials or mga need or mga kailangan mo when it comes to staying here sa CRV. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Tignan nyo, bubuksan natin ilaw para makita. So ito nga, yung cup holders sa table, 4 siya. 1, 2, tsaka meron dito sa likod. Actually natatago yan eh. Pwede siya, ayan o. Diba? And then sa back seat, meron ding 2 pa sa likod. Yan, dyan yun. Yan siya. So ito yung mga bagay na kailangan namin. Siyempre, TV. Diba? Tignan natin. Actually parang lugi eh. Kasi, di ba hininto nga yung may parang stop order sa ABS-CBN, pati yung TV Plus. Wala. So parang sayang yung bili. Tignan natin kung pa tayo makikita para ma-entertain tayo. Ayan. So ayan, nakita nyo guys, daw signal. So ito, mamaya ihiga natin to. Ayan. Ayan. Tignan natin kung medyo magiging comfortable talaga siya. Ganito magiging setup namin mamaya. So yun, tignan natin kung kung makakatulog ba kami or may iniitan or ano. Pero syempre hingi kami ng help. Siguro palagay kami ng fan. So ano kaya mga panunurin natin mamaya? Oo nga eh. Siguro isip muna kami yung mga movies. Well, syempre car related movies lang. Total, yung concept naman natin is car vlogs. So yun, siguro movie. Ako I suggest Gone in 60 Seconds. Pwede. Pwede, di ba? So, tingnan natin kung anong pwede natin panoorin. Iba pa, syempre para atis makapag-vote naman tayo. Kukulangin din yung oras natin kung yun lang panoorin natin. Hindi mga Fast and the Furious siguro. Sige, pwede. Fast and the Furious. So, magja-jumble na tayo mamaya kung anong pwede nating panoorin. Parang umiinit na guys. Kahit umuulan medyo umiinit siya dahil sa humidity natin dito sa Manila, kaya yun, baka pwede na tayo magpatawag ng backup muna yung si Daddy para sa electric fan. Yung fan, ang very supportive naming dad. Shoutouts. Shower out. Patutok na lang dito, sir. So yun, parang king na king. Ang datingan. So yan, lumalamig na nga. Ay, nakatapat yung fan. So yun guys, kakatapos lang namin 4 games. Nag-addict. Marvel guys. Hindi kasi ako nag-ML pero yan, ito. Siyempre sobrang fan tayo ng Marvel. Yan. Sobrang ganda. Winning streak again. Sorry. Gambit boy, MVP as always. Ako, Thor lang, Thor. Kaya, so guys, time check muna tayo. Ano ba? 6:50 na. Gutom na kami. Kaya pala nagugutom na kami. Kaya nga eh. So, syempre, pinaka-favorite part of the day, yung kakain. Okay? Okay, deliver. Pagkain. So, wala guys. Ganun talaga. We accepted this challenge. Walang labasan ng kotse. And, inorient naman namin yung mga tao dito sa bahay na gagawin namin itong challenge ito for the vlog and for you guys. So, yan. So nandyan yung hot choco ko na may ice na. Shoutouts kay Dad ulit. Peace out. Medyo camera siya hindi nagpapakita. So, ayun. Ito pala guys, for food, delivery, tsaka mga food packs. Guys, Grab Manila. Sobrang solid nito. Sobrang solid. So, unreleased pa tong menu nila na to, na famous sila dun sa kimchi fried rice nila. Pero ngayon, inaluan nila ng spam. Spam naman. And then, kimchi fried rice. Sobrang solid yan guys. Hindi tinipid yan.
Sa mga spaghetti din, baked spaghetti guys, ilalagay namin yung description at saka yung mga accounts nila dito or dyan kung saan man, parang at least sa description nyo, sa description. So kung yan, pinipicturean pa kami ng very supportive dad na to, yan. So yan guys, Grab Manila yan guys, sobrang solid. GRUB Manila yan, sobrang solid, hindi masyadong makita yan. Picture ako muna dahil ngayon lang to. Siyempre, kain muna kami guys. Time lapse time. So ayun guys, sobrang solid. Sumot sarap. Kain din. Sarap. Shout outs kay Chef PJ. Sobrang sarap na meal. Guys, Grab Manila, don't forget. Sobrang nakakabusog. So magpapahinga muna kami ulit. And then maglalaro muna kami ng Marvel guys. 4 fights down. Eto, nag-addict pa din. Mahabol sa rank game. Malayo-layo pang lalakbayin mo boy. Oo nga eh. So guys, time check tayo. 9:41. Walang game kami sa Marvel na pasarap. Pero ayun, nakapatay na yung mga ilaw dito sa bahay. Ito na lang, yung sa kotse na lang yung ilaw na nag-aano sa amin dito. So mamaya papatayin na rin namin to. Okay. So baka mamaya nag-wonder kayo guys paano kami na umiihi at saka or baka nasi-CR kami. Good thing naman, hindi pa naman kami naihi. Pero if ever meron naman kami ditong bote dito. Pero wala pa naman kami na experience. Ewan ko, siguro wala pa eh. Wala pa, kahit dumi, siguro baka nasa psychological na nandito kami sa loob ng kotse kaya siguro baka hindi kami naihi. So, bukas na yan pag yung reaction pala namin guys sa pag-follow sa amin ni Dog Vlogs at saka pag-notice na sa amin sa Instagram. Sobrang achievement yun para sa amin. Siyempre, for some, parang simpleng bagay lang yun, pero sa amin, it's a big achievement kasi parang sino ba naman kami para, diba, i-support ng tao. Okay, so nagawa niya pa kami ng video for the merch. Sobrang astig nun. So, shoutouts kay Sir AJ, kay Dog Vlogs guys. Sobrang bait na tao, sobrang lupit sa kotse, sa lahat ng bagay. Tsaka yung hassle niya, sobrang lupit. So yun. So guys, time check tayo. 10:12 na. So movie time tayo. Ayan, naka-ready na. O pantok. Fast and the Furious. Wala yung Gone in 60 Seconds sa Netflix guys eh. So ito na lang muna. Fast and the Furious. Ito yung papasok sila kay Braga eh. Diba yung sasali sila sa So guys, ito yung favorite part namin. Yung race na to eh. Yung karera. Yung parang first time ulit magkikita ni... Nagkita sila dahil nga diba meron silang kinakausap na Mexican. So ito yung race ni Dom tsaka ni Brian. Nakapasok sila kay para tong parang elimination round. Elimination round. Parang mamimili kung sino yung best racer or car driver. Ito yung pinili niya yung R34. Sobrang solid yun eh. Sobrang solid. Yung dalawa. So yun 6 eh. Ito, susundin nila si si Ben Diesel. Si Ben. Ben Kerosene. Ito tuloy na kayo ng 6 eh. So yun guys, tapos na. Solid talaga, grabe. Kahit ilang beses namin panoorin,
Grabe. Ganda, ganda. Ganda pa rin. So guys, ayun na, tapos na yung movie. Time check muna tayo. 11:54 na. At try na namin matulog. Tulog time. Baka wala kayong makita guys kasi papatay namin ilaw. Di kami sanay ng may ilaw pag natutulog. So, try namin matulog guys. Dahil masyadong maingay kasi tulog na si kuya. Tapos ano na 3:47. Kaya natin matulog ulit. Time check 6:03 na. Tulog pa. So guys, time check lang tayo. 7:57 na. Bangon na. Masarap naman yung tulog dito sa kotse. Okay naman siya guys. Nakatulog naman kami na maayos. Medyo malamig naman kasi nga umulan. Kagabi pa naman nung madaling araw umulan din. So yun, okay naman siya. Nakapagpalit na kami ng damit para presko. Tapos pinapainit na rin namin yung kotse, diba, para paglabas. Wala kami naging toothbrush dito guys, pero make sure may dala kayong mouthwash. Pero syempre fresh breath always. Lalabas na tayo. Bubuksan na yung gate. So let's go. So nakalabas na kami. On our way to our favorite spot. So yun na nga guys. Nakuha na namin lahat ng gusto namin sa Jollibee. So tip lang, kung nagkikrave kayo sa Jollibee, agahan nyo lang. So harap muna ulit kami ng spot na kakainan guys. Yun guys, nakanap namin ng spot para kainan. Time lapse time. Guys, time check lang tayo. 9:08 na. 1 minute na lang. Kakatapos lang din namin kumain guys. Sobrang solid talaga. User shoutouts Jollibee. Jollibee boys. 1 minute na lang. 24 hours 24 hours na kami makompleto na namin sa wakas. So sa mga gustong i-try ito, sobrang enjoy siya. So guys, it's official. 9:09 na. 24 hours baby. So na lumabas ang kotse para maitayo yung paa. So video ko siya. So first time standing up after 24 hours. So gusto na lumabas. Tara. So yan. So guys, ito yung naging gas natin. So nabawasan siya ng 1/4. So from half, ayan siya. So hindi na masama. So yun guys, naging enjoy yung challenge na to. Sana itry nyo din to. Pero ako, I am challenging siguro Pau, biyahe of Hindutismo. Pau, sana paulakan mo yung invitation namin na gawin mo rin tong same challenge na to. So the mechanics for this giveaway sa plate frame na to guys, if this video gets 1,000 views, then 100 likes, mamimili kami sa comment section kung sino yung winner. Comment nyo lang down below, hotheads. Ito mismo, ito, yan mismo. So yun lang guys, this challenge was a good experience for us. So yun lang guys, don't forget to like, comment and subscribe. See you on the next video. Peace.